Magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli magsasama-sama tayo sa lumisang oras. Ito po ang iyong lingkod, si Mr. Rico Areglo sa programang Areglo sa Neto Radio. In collaboration with Masbate Burias, Ticao Island News or in short, Online Mabuti. Muli, sa pamamagitan ng programang ito, meron lang tayong mga lilinawin sa mga nakaraang napapabalita na sabi nga, yung mali, itigil, ang tama, ituloy. Itong bagay nating pupuntuhan, hindi sa meron tayong kakampihan or mayroon tayong papanigan dahil ito ay sususugan lang natin ng kwento at para magkaroon ng kaalaman yung iba kasi sa mga nababasa natin sa social media nagkakaroon sila ng tinatawag na judgment by sabi dito judgment implication na si ganito pinabayaan, si ganito pinabayaan, ni ganito. So, idinidikit nila ang local government sa isyong ating pupuntuhan. Anyway, bagong lahat, meron tayong mga babatiin. Isang ano lang to. Magandang gabi sa inyo, kagalang-galang na barangay kapitana dyan sa Barangay Usab, si Barangay Kapitana Cortez. At syempre, binabati na rin natin yung isa sa pinakamalapit na pamilya sa akin nung ako'y kabataan. Siya ay nagdadaos ngayon ng kanyang kaarawan, si Mama Carmen Cortez. Happy birthday po! At syempre si Julius, yung aking laging kakwentuhan. Minsan matagal paring Julius, salamat sa mga reply mo. Bagamat alam ko naman may kinaabalahan ka palagi. Anyway, sana magkita tayo sa mga darating na araw. So una, kung napansin nyo, ay kaya ito natin na pupuntahan kasi may mga involved dito hindi involved yung maaring mayroong kapabayaan, maaring nagawang hindi tama. Anyway, ang usapin nito ay kung siguro nakikita nyo sa mga nakaraan sa social media, kaugnay ito dyan sa pangyayari dyan sa Taguig, sa Panday Creek. Yung demolition dyan, marahil ay familiar kayo na ito. Unang punto lang, noong way back 1990, basta 90s, yung property na yan ay pag-aari ng isang individual. So, more or less, nasa 17,000 square meter yan. Ibinenta sa isang private corporation. Nung nabili na ng private corporation, nagtayo sila ng planta. So doon sa planta na itinayo nila, hindi naman na-occupied yung buong area. Dahil may mga area na bakante, mayroon mga nagsulputan dyan ng mga bahay. Tayo sila ng bahay. So kung hindi ako nagkakamali, 2010, nag-file sila ng kaso sa mababang hukuman, RTC. So pinagtibay ng hukuman yung desisyon ng petition ng petitioner, which is yung private corporation. Habang umuusad yung kaso,
padami ng padami yung mga nakatira dyan. Hanggang sa umabot dyan sa Court of Appeal at ngayon nga ay umabot sa Supreme Court at pinag-utos ng Supreme Court na lisanin nila. Pero habang yung kaso na yan dinidinig, meron mga pag-uusap yan. So, ito yung corporation, nag-offer na sila na, sige, ipagbili na lang namin sa inyo yung mga lote o yung lupa na na-occupied ninyo. Kaso, nagmatigas itong mga nakatira. So, dinala nila sa Presidential Commission on Urban Poor yung kaso. Tinanggihan nila yung offer ng private corporation kasi nga nakabinbin dun sa Presidential Commission in the Urban Poor. Hanggang sa umabot na sa Court of Appeal ay hindi nabago yung desisyon kasi ang property kasi once na yan ay meron nagmamayari. Hindi yan katulad ng agricultural na merong certain period na kapag tumira ka doon, 10 years nga pwede mong applyan ng pre-patent title. Pero pag yung ang property ay titled, kahit 100 million years ka nakatira dyan, hindi yan mapupunta sa'yo. So ito yung usapin. Hanggang sa nag-offer yung company na, sige, bibigyan ng ayon sa mga balita doon sa ating nabasa, nag-offer sila ng halaga para doon sa kanilang mga lilipatang paglipat. Mandatory naman yun na kapag ikaw ay nagpa-eject, lalo mga ganyan, mag-offer ka ng at least 30,000. Hindi natin alam kung tinanggap o may tumanggap kasi dumami ng dumami. Ngayon, dumating sa punto na pinag-utos na ng mataas na hukuman na sinabi na, sige, lisanin nyo na yan. Nag-issue ng writ of execution. Ibig sabihin writ, pag-uutos dun sa order. Kaya, ayun, kakagulo sila. Una, kaya natin to binabanggit, hindi dahil sa pakialaman yung kaso, hindi dahil sa kakampihan natin sino, nabanggit natin kanina. Ganito kasi, sa isang komunidad, kaya natin to ipinapasok ngayon, kasi sangkot dito na dapat ang una-una nakakaalam dito na may pakialam yung barangay, yung namumuno o sino man sa barangay, lalo na yung mga bahay na yun na naitayo nila ng matataas. Hindi ba nagtataka yung barangay? Hindi nyo ba hinahanapan ng permit yan? Pangalawa, di ba sa assessor office nagkakaroon kayo ng mandatory na pag-visit sa mga establishment? So doon pa lang malalaman kung may permit o wala. Nagtatayo pa lang, naguhukay pa lang na dapat may permit. Ibig sabihin na kapag patayo sila ng ganun mga ang gaganda ng bahay, may third floor eh. Paano ba natin tawagin yon? Illegal settler? Illegal occupant? Na dapat sa barangay pa lang may permit na yon. Hindi ba kayo nagtataka dun sa lugar yung may itinatayo na isang structure? Kasi yung sa mga nakita ko,
Hindi basta-basta ano yun eh. Mga bahay na gawa sa light materials. Magaganda ng bahay. So ito ngayon, binabash nila yung LGU. Ibinabato sa mayora diyan kung sino man. Sinisisi ganito. Kiso walang nagawa. Kiso walang aksyon. So dumaan po yan sa tamang proseso. Hindi naman pag ganyan na dumaan sa tamang proseso, hindi naman pwede mag-intervene yung mayora. Hindi siya pwede maging batas instantly. So hinihintay yung proseso. Ang magagawa lang dyan ng punong lungsod, ang mahanapan sila ng matinong evacuation, no, kung saan sila pwede ilipat. Wala na dapat hindi na dapat pagmatigasan pa. Dahil yan na dumaan naman sa tamang proseso. Dumaan sa korte, lahat dumaan. Tas hukuman na nagsalita. So ito yung ating pinupuntuhan, na kapag ikaw ay ang una-una kasing government institution or agency na una-una nakakaalam sa malilit na problema, which is yung barangay, na yun ang dapat una pa lang, nang hinala ka na, tiningnan mo na, inimbestigahan mo na, bakit dumadami, yung ba yung tinitirikan ninyo, meron bang pahintulot ng may-ari. Ganun po dapat. So dapat sa isang community, sa isang institution nga sa barangay, dapat alam mo yung mga nangyayari. Sabi nga nung isang undersecretary ng DILG dati, na yung kapital, alam niya lahat ng problema niyan. Ultimo, nawawalang kutsara at pinggan, alam ni kapitan yan. At isa pa rin, dyan sa Taguig, ayon sa pulis, nabasa ko rin yung na yung nasabi ko nga na exempted ba sa exempted ba sa curfew yun dyan sa North Signal, dahil sa pangyayari na mayroon nagiinuman daw di umano doon sa harapan ng bahay ng suspect ng 10 oras na ng gabi. Hindi natin alam kung anong okasyon. At pagkatapos, dahil sa lumipat doon sa malapit sa bayan ng suspect, nairita itong suspect. Kasi kinumpronta ngayon. Bakit may mga minor dyan na nasangkot? Nasaan ba mga magulang yan? Kaya nasabi ko tuloy, DILG Secretary, mukhang hindi nakarating sa kanila yung inyong panawagan. Na-involve yung isang minor. Ang nangyari na dapat may sabihin natin na may hindi rin matuwid doon sa nagawa ng suspect, kasi ang dapat ginawa niya, nagtawag siya ng proper authority para sila yung may authority na magsabi doon sa mga nagiinuman. Yun din ang pagkakamali. Dahil siguro na nagdaan sa galit na hindi niya na napigilan, naglabas siya ng firearms, nag-warning shot na hindi naman talaga dapat. Yung mga maiingay at magugulo doon sa bahay niya, na hindi ko alam kung may curfew na pinatupad dyan. Oo. Sila pa ngayon na naging biktima. Kita.
Kita nyo yan? Na dapat sa mga gunong oras may nagro-ronda. Tinitingnan yung komunidad ninyo. Safety ba? Maingay ba? May mga kahinahinala ba na pwedeng sawayin? Malapit lang sa barangay yung pinangyarihan eh. Yun lang pagkakamali ng suspect. Dahil dala ng bugso ng damdamin yung kanyang nagawa. O kita mo, nakasuhan siya 2. 70-16 doon sa minor. Na dapat yung magulang nitong minor, sarap. Burara sa mga anak nila eh. Sarap Sarap kayo naman ng mga minor, dapat dahil yung katigasan ng ulo ninyo na nakakadamay kayo ng ibang tao na pinagsasandalan yung pagiging minor ninyo, sarap nyo yung sakay sa bus, dalhin dun sa sa pinakamataas tapos ihulog yung bus. Masyado tayong violent. Hindi kasi kakainis talaga, nakakainis. Na dapat kayo mga minor, this oras ng gabi, alam yung limitasyon ninyo. Kayo naman nagiinuman, magkaroon mo naman kayo na respeto sa mga sarili ninyo. Hindi, kayo kayo nakabulabog, kayo pa yung pabiktima. O kung kapitan dyan tali ko kayo, saksakan ko yung ninyo nang hanggang magdamag Respeto niyo yung kapitbahay ninyo. O kaya ito ngayon sa darating na barangay election, piliin ninyo yung mga alam nyo na karapat dapat, yung tunay na mumuno, hindi yung pakyut, pa-smile. Hindi na uso yan. Kailangan yung may magandang qualification, yung kaya niya magkaroon ng peace and order sa kanyang nasasakupan. Kaya meron nga dyan Diba, paring Jules, hindi pa kapitan na, diba? Sabi mo, natin. Pag umasta, kala mo little mayor. Kilala mo ba yon na paring Jules? Pambira. Kaya itong darating na eleksyon, sa barangay eleksyon, hindi hindi eleksyon ng kaibigan, hindi eleksyon ng kumpare. Eleksyon ito sa merong totoong serbisyo, yung serbisyong tunay na mamumuno na kaya pangunahan yung peace and order. Hindi puro yung saan-saan, pangalan lang binoto si ganito kasi kilala. Kaya kami, meron kami mga katanungan at may mga pailan-ilan kami mga ini-interview sa ibang lugar. Isa nga, dyan nga sa sa Masbate, meron kaming interviewin dyan. Kaya, mga butante, salitang Masbate, mga pumuluyo, sa English, constituent, dapat sa pagpili ninyo ng mamumuno sa barangay, magkaroon tayo ng katanungan. Ano ba ang plataporma na itong ni kandidato? Ano ang kanyang mga pananaw? Bakit siya tumatakbo bilang punong barangay? Ano ang kanyang pangunahing layunin? Ano ang pinakamahalagang proyekto na kanyang isusulong?
So, aywan ko rin dito kay kasamang Sandro Danao ng Pawa kung ano ang kanyang sasalangan. Kasamang Andro, si Yuson. At itong mga kapwa natin na media sa probinsya ng Masbate, especially itong aming online Masbate Burias Ticao Island News. Magkaroon ng pagkakataon, kita-kita tayo, hindi dahil sa magkakompetensya tayo. So ito yung mga katanungan na sa mga gusto at nagnanais maging punong barangay. Ano ang kaalaman sa kanyang sa obligasyon bilang punong barangay? Ano ang pangunahing tungkulin ng isang punong barangay? Paano pamamalaan ng katarungan pambarangay o lupon taga pamayapa? Ano ang kayang gawin kapag may mga emergency? Paano matitiyak ang kapayapaan sa kanyang nasasakupan? Napakagandang mga katanungan ito na dapat sa pinipiliin natin na maging pinuno. Paano niya pangangasiwaan ang pondo? Paano sisiguraduhin ang transparency and accountability sa paggamit ng pundo? Paano buuin ang budget para sa mga serbisyong pampubliko? Paano babalansehin ang budget para sa mga proyekto ng sanggunian, pati sa sangguniang pangkabataan? Sa pangapat na katanungan, ano ang katangian at karakteristik sa pamamahala sa panahon ng krisis? Paano ipakita sa nasasakupan ng katapatan at pagmamalasakit? Ano ang gagawin kung hindi susuportahan ng kagawad? Kasi may ganyan na pagkakataon na ang kagawad, palibasa hindi ka tiket, bahala ka dyan kapitan. Bahala siya sa buhay niya. Paano haharapin ang galit at emosyon? Kasi pag ikaw ay isang namumuno o may pinamumunuan, hindi lahat yan sang-ayon sa'yo. Meron at meron dyan na ayaw sa'yo at magsasalita ng masasakit yan. Yun, paano nyo pangangasiwaan yan? Kaya paano niya pangangasiwaan o sisiguraduhin na patas ang pagbibigay katulad nitong mga ayuda? Kasi kung nababalitaan namin na ayuda kasi yun lang ang malapit sa kanya, yun lang ang nakita. Sa amin, sa pag-obserba namin, sabihin natin, semi o parang o may mga ganong pangyayari. Or sabi ko nga, kung ako lang, hindi ako ano dyan sa ayuda kasi may sasamaan loob dyan. Kasi yung ayuda niyan, hindi lahat yan mabibigyan. Hindi, yung ayuda na yan, ipunin na lang, gawin ng, wag naman ibulsa. Gumawa ng isang project na mapapakinabangan ng lahat. Sa akin nga, kung halimbawa ako maging isang, halimbawa lang naman kung ako maging isang mambabatas o ano pa man, o pinuno, magkakaroon ako ng programa na makabuluhan na makikinabang lahat.
siguro naman yung iba kasi hindi nakukontento sa kung anong meron eh. So ito na, katangian na sa panahon ng krisis. Ano ang mga personal na qualification? Misa ito. Ano ang iyong nagawang serbisyo publiko, karanasan sa pamumuno bago kayo nagkandidato? Kung kayo naman ay re-electionist, ano yung mga accomplishment during your term? Ilalatag mo yun, syempre. At makikita ng ano yan. Ang problema nga, ang dami ko nababasa eh. Tatakbo ka eh, may nagawa ka ba? Ang nakakahiya. O syempre, kailangan residente ng barangay. At una-una, ano ang kanyang kahinaan? At paano niya ito mapagtatagumpayan? Kasi meron dyan, kunting ano lang namimersonal na. At saka sa amin kasi, sa media, meron mga bagay na, meron kami mga opinyon na minsan na kahit hindi kami magbanggit ng pangalan, meron nagre-react. At sasabihin na dikit ka kay ganito, ididikit ka dun sa kalaban. Parang magsulat lang kami ng isang opinyon o isang artikulo na ako kasi hindi ako nagbabanggit ng pangalan. Hindi ako nagbabanggit ng pangalan. Tulad yung meron ako sinulat about sabihin na natin dynasty in English. Ayun ang aking pananaw o ang aking siguro filosofiya. So yun ng mga iniwan natin na katanungan bilang isang nagnanais na mamuno sa isang barangay. Yun lang yun, mga basic na lang yun. So anyway, doon tayo sa ating mga kaibigan na maligayang panonood, kaibigang Crisanto Marcos, long time no hear, nagkita tayo 2018 tapos kailan lang? Almost 8 years. So ang dami nangyari sa buhay mo. Sana sa akin may nangyari ba sa buhay ko? Siguro magkikita siguro tayo inshallah. Sa mga kaibigan kong Islam, kapatid kong Islam diyan sa Masbate. Di lang ako sa Tabok. Assalamualaikum. Kita-kita tayo dyan. Sa aking kaibigan, si Noel Ordonia. Yung aming BBM ng Pasita. Maligayang panonood sa aking mga pinsan ko dyan sa General Trias, sa Manlapas family. Sa pamilya ko, of course, Aregdo family. Dyan sa Placer, Arnaiz family, sa Katayngan, Amante family, all over the Philippines. Kasi, kalat, Arnaiz family dyan sa Dumaguete. Attorney Arnaiz, isa sa mga council ni Cebu Governor Pam Barry4. Ang aking pinsan na mahal ako na itong pinsan ko. Na nasa barko ngayon. Ano pinsan, tutuloy na ba natin? Yung ating sabihin niya naman plano ni Areglo. Baka sakali. Si Areglo kasi hindi na sa mga nagdaan na hindi nakaka-live. Bagamat hindi tayo nakakapag-live, marami tayong mga tinatanggap na mga humihingi ng munting tulong, especially yung mga tinanggal sa kanilang trabaho ng illegal.
Merong mga nagsasabi na natatakot sila magreklamo o mag-complain. Kasi nga, baka nga sila tanggalin daw. Ito lang ang may gagaranteed ko sa inyo. Na once kayo andyan pa sa kumpanyang pinagtatrabahoan niyo, kapag kayo ay nagreklamo idol sa NLRC o sa DOLE, tutulungan ko kayo. I-guide ko kayo, i-assist ko kayo. Katulad nung mga nakaraan na mga na-assist ni Areglo, na kung kailangan kausapin ko yung NLRC o DOLE, titingnan ko yung validity ng complaint, kung tama ba. Pero hindi ko pangungunahan ng DOLE. Dahil itong mga simple nating mga manggagawa, mga kapwa ko rin mahirap to eh. Kaya ako naawa ka lalo pag tinatanong ko magkano sinisweldo mo, below minimum. Paano ka tinatrato? Bakit kayo nalis? May mga benepisyo ka ba? Pag wala yung mga yan, benepisyo, alam naman natin standard na benepisyo na dapat tanggapin ng isang manggagawa. Una-una na minimum salary. Benefits, ano ba itong mga benefits? PhilHealth, SS, yung pag-ibig na to, pag wala itong mga to, kakapanginit ng tainga eh. Tapos below minimum pa. Tapos makita mo yung kanyang pinapasukang kumpanya malaki. Umuunlad. So napaka-unfair para sa mga manggagawa. Kaya tayo kahit saan lugar yan, hindi ko man personal na pupuntahan. At saka experience na namin yan eh. Kahit sa malayong lugar, i-assist, i-guide ka namin sa tamang gagawin at anong mga gagawin. Kasi itong mga manggagawa natin, hindi naman nila alam yung iba, sa malalaki, yung may sinasabi na tinatawag na union, yung kanilang mga karapatan bilang isang manggagawa, alam nila yun kasi may namumuno. Pero itong mga individual na mga manggagawa na kontratuhin itong mga hinayupak na abusadong mga negosyante, hindi lahat ha. Lalo dyan sa, di ko na magitin kung anong lugar, pero ang dami nila dyan. Ito yung aming advokasya na kahit nga yung mga OFW, nasubukan na natin yan nung mga nakaraan. Nakapagpawi tayo ng OFW sa napakagandang kausap yung mga embassies natin sa Middle East. Yung lingkod po, direkta nakakatawag doon. Lalaman natin, meron tayong pinapick up noon, mga nakaraan. Nakikipag-cooperate yung mga embahada natin sa Middle East kapag tawag tayo. Hindi sila, tataka nga ako, hindi ko naman nila lahat. Dito sa yung mga ibang empleyado rito, sa kasabihan, tsaka observe ko rin, minsan ang hirap nila kausap. Kumbaga, husgahan ka muna, titingnan ka muna yung personality mo, the way you talk, paano mo sila pakikitunguhan. Pag minsan kasi sa practice, ang practice ko kasi, madalas ako nakikipag-usap sa gobyerno. Nakikita ko na sa iba na dapat na yung mga nakikipag-transact doon na hindi nila kabisado word by word, letra by letra, at saka kung ano mga procedural ng kanilang mga ginagawa. May mga pagkakataon na wala, sorry. Pero may pagkakataon naman na yung iba ginaguide. Itong kailangan mo, dapat ito muna. Dapat ito, listahan, sundan mo. Iba, hindi, titingnan. Wala, kulang to, balikan na lang. Oh.
Yung ganung senaryo. Balik tayo dun sa mga manggagawa. Eh tayo kasi manggagawa rin naman tayo. Trabahador, empleyado. Na kapag mayroong kayong agam-agam sa kung kulang yung mga tinatanggap ninyo, PM nyo lang ako. Hindi ko naman kayo ipapahamak. Tested ko na. May mga natutulungan ako sa ibang lugar. Hindi lang about unfair labor practice, yung mga violation ng labor standard, yung sa labor code, mga illegal na tinanggal, inaiga-guide natin sa tama, ano mga gagawin, saan dapat pupunta. Kasi dalawa yan eh. Dole tsaka NLRC. So, although pareha sila ng yung Dole kasi under niya yung NLRC, magkaparehas halos ang mga function pero sa proseso magkaiba. Pag hindi nagkasundo doon sa single entry approach doon sa Dole, kung ito ba ay sakop na ng NLRC, sasabit nila doon. So tayo po especially sa NCR, meron tayong legal team. Shoutout nga sa ating legal team sa pangunguna ni Attorney Glenn Manyo at ang pinakamasigasig na aming paralegal si Mr. Romeo Villasor. Tagal namin din nagkikita eh. Busy rin siguro pareho. Hindi po tayo nanghingi ng kapalit. Ito ay bahagi ng ating advokasya. Hindi tayo makapangyarihan. Yung, base lang ito sa ating mga experience. Yung ginagawa natin ito hindi dahil sa nabasa lang natin. Actual kasi na ginagawa natin ito dati. 12 years. Bagamat sa ibang side kami, pero yung proseso lang ang aming ina-apply. May tinuturo anong dapat gawin, itong kailangan, anong mga dadalhin. So muli, ang ating oras ay ganap ng alas 8:42. Ang ating petsa ngayon ay April 24, 2026. Araw ng Huwebes. Muli sa paghimpapawid ng programang ito, magandang gabi po. Ang iyong lingkod, Rico Areglo sa programang Areglo sa Net Radio.